Pagkatapos ng pagbagsak ng ilang sandali, lumabas ang mga apoy sa mga balahibo nito, at muling lumipad ito. I-time ko ito ng perpekto, tumalon sa likuran nito, mabilis na nagpatatag sa aking posisyon, nakamount ito, at pagkatapos ay sa leeg nito. Haha, ako ngayon ay isang kabalyero ng Big Bird. Gamit ang kagat na ito, ang pagkamatay ni Lark ay naging galit na galit, kapansin-pansing pagtaas ng bilis nito. Umikot ito at lumukso sa hangin habang mahigpit kong kumapit, hinayaan itong lumibot. Nakikita ito na hindi ito maiiwasan, ang pagkamatay ay lumakas ng mas mataas sa kalangitan. Maya-maya, binaril nito ang mga ulap sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, kahit na nagdulot ng isang sonic na boom. Lumingon ako upang humanga ang magandang tanawin sa ibaba at hindi maiwasang sumasalamin, hindi ako kailanman lumipad sa isang eroplano sa aking nakaraang buhay, ngunit ngayon na ako ay naging isang halimaw, maaari kong maranasan ang kasiyahan ng pagtaas ng mga ulap. Kung paanong sumasalamin ako, ang kamatayan ay biglang pinabilis, lumingon, at lumipad patungo sa bangin sa ibaba. Ito ay hindi nababagabag sa akin. Tulad ng pag-iyak ko sa aking mga mata, iniisip na nakatagpo ako ng isang mabaliw na ibon at malapit ng matugunan ng aking pagkamatay, hindi ko inaasahang nakita ang isang lawa na hindi kalayuan. Kaya, naisip ko, kung ginamit ko ang pag-urong ng paghinga ng pagsabog upang maitulak ang aking sarili sa lawa, kasama ang aking kasalukuyang matigas na pagtatanggol, baka magkaroon pa rin ako ng pagkakataon na mabuhay. Kapag napagpasyahan ko, nagsimula akong magtipon ng enerhiya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tandaan, huwag maggulo sa mga matapat. Sa pamamagitan ng isang kulog na ingay, ang paghinga ng pagsabog ay tumama sa likuran ng pagkamatay, at ang pag-urong ay sumabog sa akin paitaas habang ang kamatayan ay sumabog ng husto patungo sa bangin sa itaas. Sa kabilang banda, nahulog patungo sa lawa. Sa sandaling iyon, mahigpit na kumapit ang batang babae sa aking katawan, luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng isang splash, sumakay kami sa tubig, na nagiging sanhi ng isang malaking spray. Ang kamatayan Lark ay tumama sa bangin, ang ulo nito na tumatama sa puno ng prutas ng pagbabagong anyo, na nagkalat ang mga prutas sa paligid. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang kamatayan Lark ay nahulog ng direkta sa isang tumpok ng mga buto. Habang nag-surf ang batang babae ng ape, nakita namin ang pagkamatay ni Lark na nakahiga na hindi kalayuan. Tumawa ako ng buong puso, Sister Ape, nanalo tayo. Kakain tayo ng manok ngayong gabi. Noon lang, isang pagbabagong prutas ay nahulog ng diretsyo sa aking bibig at dumulas. Ano ang nahulog? Tiningnan ko ang mga lumulutang na piraso ng puno ng prutas ng pagbabagong anyo sa tubig at naisip, ito ang prutas ng pagbabagong anyo. Isang flash ng gintong ilaw na lumiwanag sa aking katawan, ayokong pag-urong. Gusto kong manatili ng isang halimaw. Matapos ang gintong ilaw, ang nagbago sa akin ay ipinahayag. Ito ako pagkatapos ng pagbabagong anyo. Dapat akong magmukhang mahusay nang hindi man lang tumitingin. At suriin ang mga kalamnan na ito, ganap na isang hunk. Ngunit bakit mayroon pa ring maliit na pigtail na ito pagkatapos magbago? Anong meron dyan? Matapos suriin ang aking katawan, naramdaman kong mapanganib ito ngayon. Kaya, nanatili ako sa ilalim ng tubig, tahimik na pinagmamasdan kung patay ba ang kamatayan ni Lark o hindi. Kung patay na ang kamatayan ng kamatayan, aakyat ako at mag-alis dito upang mang-alap ng sapat na mga puntos ng ebolusyon upang pag-aralan ang prutas ng pagbabagong anyo at magbago. Habang iniisip ko ang tungkol sa kung paano kumain ng manok, ang pagkamatay ng Lark sa tumpok ng mga buto ay lumipat. Naglabas ako ng isang bibig ng tubig, mapahamak, paano hindi patay ang taong ito pagkatapos ng pagkahulog na iyon. Nakita ko ang kamatayan na dahan-daw ang tumayo, ang bibig nito na may hawak na bangkay ng nabagong pterosaur, at sa itaas ng bangkay, isang berdeng kristal na lumulutang. Nalulumbay ako, hindi alam kung ano ang kristal na iyon. Nakita ko ito na itinapon ang bangkay at kumagat sa berdeng kristal. Matapos lulukan ito, ang nasugatan na katawan nito ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Nakikita ito, ang aking mukha ay napuno ng kawalan ng paniniwala, at naging mas nakakayusis sa ako sa kung ano ang bagay na iyon. Maya-maya, tumayo ang kamatayan ni Lark, sinaksak ang mga pakpak nito, at lumayo sa malayo. Sa kabutihang palad, hindi ito napansin sa akin, o mamatay ako.
Gayunpaman, ang panunood ng aking mga puntos ng ebolusyon ay lumipad, naramdaman kong labis na nasasaktan. Kailangan kong maghanap ng isang lugar upang maitago ng mabilis. Kailangan ko munang mangalap ng mga puntos ng ebolusyon. Kailangan kong maghanap ng ilang maliliit na hayop upang ubusin, kung nabigo iyon, kahit na ang pag-ubos ng mga katawan ng iba pang mga monsters ay gagawin. Kailangang magtipon ng sapat na mga puntos ng ebolusyon. Kung alam ko ito, makagat ako ng ilang piraso ng karne mula sa kamatayan na iyon. Noon lang, sumigaw ang batang babae, magmadali. Magmadali, may panganib sa likod. Tumalikod ako at nakita ko ang isang hari na buhaya na may mga mata na pula ng dugo na lumilitaw sa likuran ko, ang malawak na bibig nito na singilin sa akin. Tumalon ako sa gilid upang yumigtad ang pag-atake nito. Talagang kulang ka sa martial honor, napakalaki mo ngunit gumagamit ka ng mga sneaky na pag-atake. Iyon ay kapag napansin ko ang maraming higit pang mga hari na mga buwaya sa malapit, lahat ay nakatingin sa akin ng gutom at singilin sa akin. Magandang langit, guman ka ba sa paglalaro sa akin? Ayokong mamatay, gusto kong maging isang halimaw. Bigla akong pinakawala ng isang primitive na puwersa, na iniwan ng mga hari ng mga buwaya na malayo sa likuran. Maaari ba itong maging potensyal na sumabog kapag ang isang krisis ay tumama? Tulad ng pakiramdam ko ay ipinagmamalaki, ang isang hari ng buwaya ay biglang lumitaw sa harap ko, na hinaharangan ang aking landas. Sa sandaling iyon, wala akong oras upang mag-isip at nagpa siya na gumawa ng isang desperadong paglipat. Sinisingil ko ang King Crocodile at hinawakan ang napakalaking bibig nito. Ang mga crocodile ay may malakas na kalamnan na nakasuot ng panga na may kahangahangang puwersa ng kagat, ngunit ang kanilang mga kalamnan na nagbubukas ng panga ay mas mahina, na ginagawang nakakagulat na madali para sa isang may sapat na gulang na panatilihin ang bibig nito. Bago ako makaramdam ng cool sa loob ng 3 segundo, natanto ko ang isang malubhang problema. Ang mga mata ng hari ng buwaya ay naging pula. Nasa isang problema ako, kung pakawalan ako, malulunok ako ng hari ng buwaya sa harap ko, at kung hindi ako, kakainin ako ng iba pang mga hari na buwaya na nagmamadali. Noon lang, narinig ko ang boses ng batang babae. Kunin ang puno ng ubas. Habang binuksan ng hari ng buwaya ang bibig nito upang kumagat, nakatakas ako mula sa mga panga nito. Hinayla ako ng batang babae ng ape sa kaligtasan sa baybayin. Bagaman ang aking landing posture ay hindi masyadong kaaya-aya, mas mahusay ito kaysa sa pagkawala ng aking buhay. Kung paanong ako ay nalulugod na naisave ang aking buhay, ang batang babae na unggoy ay nagpatupad ng kanyang lagda na paglipat laban sa hari ng buwaya. Noon lamang, ang isa pang King Crocodile ay biglang sumabog mula sa kalapit na lawa, binuksan ang napakalaking bibig nito at singilin sa amin. Mabilis kaming tumalon pabalik, dodging ang pag-atake nito. Ito ay direkta sa isang puno. Hindi ko inaasahan na ang mga taong ito ay natutunan kung paano mag-ambush. Ang batang babae na ape ay hindi pa rin sumusuko at pinakawala ng isang kakaibang dagandong dito. Ano ang sinigawan mo? Sa tingin mo pa rin ang malaking hunk? Ano ang paggamit ng pagpapanggap na mabangis? Tumakbo ka lang. Hinawakan ko siya at sinimulan ang pag-sprint. Galit akong sumigaw, manahimik ka. At pagkatapos ay tinanong si Little Kun kung maaari akong maging kredito, at suriin mo na ang pagbabagong anyo ng prutas. Ngunit sinabi ng system na ito ay isang punong guro na kun at hindi maaaring pag-aralan ng walang sapat na mga puntos ng ebolusyon. Agad kong ibinaba ang aking pagmamalaki ng lalaki at humingi ng awa, ang aking maliit na ninuno, kalimutan ng tungkol sa mga prinsipyo. Hindi ka ba makakagawa ng isang pagbubukod? Gusto mo ba akong kainin? Ngunit ang matigas na ulo na ito ay hindi biyud at sinabi pa sa akin na, kunin ito o iwanan ito, na nagpapakita ng walang awa. Ngunit ang form na ito ay hindi gagawin, maaari akong kumain bago ako mag-censor. Tumawa ang system ng gusto na lumabas ang luha, na nagsasabing makakakuha ako ng balat para sa pag-sign in. Isang flash ng asul na ilaw ang lumipas, at isang cool na balat ang lumitaw sa aking katawan. Bago ko pa ito maangga, biglang sumulpot ang batang babae at tumalon sa isang malaking puno. Wow! Ang batang babae na ito ay nakakakuha ng mas matalinong, alam na niya kung paano gamitin ang kanyang kasanayan. Sumigaw siya sa akin, panganib sa likuran, umakyat ng mabilis.
Kahit na ako ay kaayla hilakbot sa palakasan sa aking nakaraang buhay, wala akong pagpipilian kundi ibigay ito sa lahat ngayon. O tao, tumalon ako ng mataas, sapat na mataas upang yumigtad ang pag-atake ng King Crocodile, at mabilis na nag-scramble ng puno. Ang pakiramdam na ito ay tiyak na hindi lamang potensyal na pinakawalan ng krisis. Sa aking nakaraang buhay, kahit gaano kahirap ang sinubukan ko, hindi ko rin makagawa ng isang pull-up. Tila kahit na nasa anyo ako ng tao ngayon, ang aking pisikal na kondisyon ay walang hanggan pa kaysa sa dati. Sumigaw ako ng kagalakan, ito ay mahusay. Pagkatapos lamang na may isang bang, ang hari ng buwaya ay sinampal ang katawan nito laban sa puno. Ang aking mga paa ay dumulas, at hindi ako humawak ng mahigpit, kaya't bumagsak ako ng diretsyo. Tulad ng pagbagsak ko mula sa puno at malapit ng kainin ng maingat na hari na buwaya, ang batang babae na napapanahon ay hinayla ako at, na may hitsura ng disdain, tinawag akong tulala. Pinasalamatan ko siya ng isang ngiti sa aking mukha ngunit naisip ko sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala na ang hanggal na batang babae na ito ay nanunuya sa akin. Umakyat kami hanggang sa tuktok ng puno. Humiga ako sa puno ng kahoy, humihinga para sa paghinga, habang nasa ibaba, ang mga hari ng mga buwaya ay patuloy na sinampal ang kanilang mga katawan laban sa puno. Ang pagkakaroon ng nakatakas na panganib, nagsimula akong magyabang, sa palagay mo ay maaaring hawakan ako ng mga maliit na bug. Sinusubukang iling ang isang makapal na puno. Iyon ay talagang overestimating ang iyong lakas. Sa sandaling iyon, ang batang babae ng ape ay dahan-daw ang lumipat ng mas malapit, tinitigan ako ng malapad na mata. Kapag naisip kong nabihag siya ng aking gwapong hitsura, sinimulan niya ang paghahambing ng aming mga taas at pinaglaruan ako sa pagiging napakaliit. Galit na galit ako, paano ako maliit? Gusto mong lumaban? Noon lang, biglang nagalit ang batang babae. Tulad ng naisip kong lalaban siya sa akin, hinayla niya ako sa likuran niya at pagkatapos ay nagsimulang sumigaw paitaas. Ang isang higanteng ahas ay naruroon, nagsusumamo, nakatingin sa amin ng menacingly. Ang system pagkatapos ay inalerto, prehistoric python, 70 metro ang haba, 5 metro ang lapad na may timbang na 70 tonelada. Kahit na hindi nakamamanghang, gusto nitong itago sa mga puno at mag-sneak up sa biktima sa ilalim ng mga puno. Kapag ang isang alon ay nag-aayos, isa pang bumangon. Nakakakita ng alerto ng system, sumigaw ako sa Little Kun, pinahahalagahan ko ang sistema ng compass na ibinigay mo sa akin. Ito ay kapaki-pakinabang, hindi ako alerto kapag may panganib ngunit palaging nagpapaalala sa akin na ang aking mga kalaban ay mas malakas. Mr. Ahas, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Hindi pa ako nakakain ng alinman sa iyong uri. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sa prehistoric python, ako ay tulad ng isang ant. Ang buntot nito ay lumusat sa amin, at ang batang babae ng ape at mabilis akong tumalon palayo sa yumigtad. Ang susunod na segundo, hinayla niya ako tulad ng paglipad ng isang saranggola, at mabilis kaming nakatakas. Nagsimula kaming lumundag mula sa puno hanggang sa puno, na umiiwas sa paghabol ng sinaunang panahon ng python. Habang tumatakbo, tinanong ko si Little Kun, maaari mo bang ibalik sa akin ang aking prutas sa pagbabagong anyo? Nais kong itapon ito sa bibig ng sinaunang panahon ng python, gawin itong magbago sa isang tao at mahulog sa mga hari ng mga buwaya. Ngunit si Little Kun ay naghila ng isang bayarin. Sinabi ng system na kailangan nito ng 100,000 puntos ng ebolusyon upang pag-aralan. Akala ko hindi nito naiintindihan ang aking kahilingan, kaya ipinaliwanag ko muli, ayokong pag-aralan, nais kong ibalik mo ang prutas sa akin. Tumugon si Little Kun, kung gayon kailangan mo ring magbayad ng 100,000 mga puntos ng ebolusyon upang simulan ang pamamaraan, at pagkatapos ay maaari mong wakasan. Agad akong nalito, kung mayroon akong sapat na mga puntos ng ebolusyon, hindi ba mas mahusay na pag-aralan ng direkta ang prutas? Bakit nag-abala sa pagtatapos nito? Sa tingin ko gusto mo lang akong patayin. Sobrang hindi ka nababaluktot, tulad ng isang mahigpit na pag-iisip. Magsasampa ako ng reklamo laban sa iyo, mga zero na bituin.